Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat and welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay sa ating channel dito sa Simply Talkies at ganun din po sa Talkies Birador. Makikiusap po ako sa inyo na kung maaari ay paki-follow and subscribe nyo rin po yung Talkies Birador. Isa po nating channel yan. Nagsimula na ulit tayong mag-upload ng mga videos dyan, mga music videos about politics. At tayo po ay nagla-livestream. No? Paabutin po natin yan ng 1K o para naman po ma-monetize yun. No? Maraming salamat po sa inyo. Shout out sa inyong lahat. May God bless us all. May God bless our country. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, itong si Sara Duterte at ito pong mga bumotong 18 na para po ma-remand, ibalik sa House of Representatives itong impeachment case laban sa inyong tokmol na Vice Presidente. So unahin natin mga kababayan, itong si Sara Duterte ay patuloy pong nagwawaldas ng kaban ng bayan, no? Travel dito, travel doon, no? Sabi niya magbo-birthday siya sa the Netherlands. Pero po prior to going to the Netherlands to celebrate her freaking whatever birthday, tumigil muna po siya sa Qatar. Ayan ba ay official function ng isang government official? Sabi niya hindi naman na daw siya parte ng gabinete ng ng administrasyong Marcos. So ano 'yan? Kung hindi ka parte ng gabinete ng Marcos, ano nire-representa mo? Opisina mo? Bakit hiwalay ba ang OBP sa Pilipinas? Kaninong pera ang ginastos mo? Personal? Kasama si Amy Marcos? O pera ng kaban ng bayan? Anong passport ang ginamit mo? Philippine passport na may visa ka sa Qatar for private use or diplomatic passport? Tipo ba? Tapos pumunta siya ng Netherlands. O di ba? Pamasahe yan, hotel o whatever. Next, ito latest. Siya po ay pupunta diyan po sa Malaysia, magbabakasyon as dalawang country yung pupuntahan niya mga kababayan eh. Pero diyan lang sa Asia. After mag Netherlands, punta ng Malaysia at isang country. 'Di ba? Tapos uuwi daw ng June 12 in time for Independence Day celebration. So may sarili kang Independence Day celebration kasi malamang hindi ka naman makiki-join sa celebration ng June 12 via Marcos administration. So another gastos yun. Nakita nyo yung kalokohan ng mga ito mga kababayan at sinasabi nila mahirap lang daw ang mga Duterte. Simpleng tao lang daw sila. Kung simpleng tao kayo, bakit lahat ng pamilya mo nandyan sa Netherlands ngayon? Nung birthday mo nandyan lahat kayo. Oo, di ba? So, kaninong pera gastos ninyo? Di ba? Ano lang ba trabaho ni Polong? Ano trabaho ni Baste? Ikaw, gaano ba kalaki ang mga sahod ninyo? Di ba? At dala-dala nyo ang buong pamilya nyo diyan sa trip nyo sa Netherlands. Si Polong nag-18 countries all over the world. Tapos ganun din pala ang gagawin nitong tokmol ninyong Vice Presidente. Nag-a-around the world. Nagsha-shopping na kung sinong tatanggap sa inyo just in case ma-impeach ka. 'Di ba? Hindi ka pa naman na-i-impeach kasi malamang mananalo ka eh. Dahil nga po sa mga Duterte senator. Biruin nyo, sumisigaw ng kagutuman, kahirapan yung mga minions nila. Pero yun yung ginagawa ng mga Duterte, travel dito, travel doon. 'Di ba? Ang mamahal pa ng mga gamit ng mga yan. Malay nyo ba sa ordinaryong class ng eroplano sumasakay yan, nagbubuk? Ba ang naka-business class pa ang mga hinayupak na yan? The luxury is actually enjoying by the Duterte because of you guys who continually voted for them. Your blind fanatization, mga fanatics kayo, that's what they're enjoying it. Hindi nyo alam, ninanakaw na ang pera ninyo. Tingnan nyo si Polong, 51B. Si Sara Duterte, ilang bilyon
lustay dito, lustay doon. Hindi natin alam si Pulong, baka panay ang bili ng wake and bake. Eh yung tatay nilang inutil, ilang trilyon ang inutang para madagdagan ng utang ng bansa. Interest pa lang, hirap na bumayad yan eh. Wala po silang pakialam dyan. Ang tanging alam nila, pag binatikos mo sila, lalong-lalo na si Pusit, aalma yan. Ititreat ka niya, pero hanggang bunganga lang yan. Tapang-tapangan, pero sabog ang kepyas niyan. Sabi nga ni Trillanes, kunwari lang yan, pasad niya lang yan, panlabas niya lang yan, pero sa totoo lang, stress na yung kipay niyan. Ngayon, magta-travel ka na naman. Samantala, yung mga kababayan mo, ayun, may Mpox, may HIV, binabaha. O hindi ko naman trabaho yon, hoy. BP ka nila eh. 'Di ba? Dapat tumulong ka dahil yung kapatid mong wake and bake walang silbi. 'Di ba? Iaasa niyo na naman kay PBBM. Kasalanan ni PBBM 'yan. Wala akong confidential fund eh. Ang tanong, wala ka palang pera. Anong gagawin mo sa Malaysia? Family travel, personal travel, o tingnan ninyo. Ayan, that's how your vice president is working. Sa bagay, wala naman siyang mandato para magtrabaho sa konstitusyon. Kasalanan nyo rin yan, yung gumawa ng konstitusyon. Kung sino man ang sumulat nun, kung ano ang dapat trabaho ng vice president, gunggong ka. No? Hindi mo man lang nilagyan ng mandato ang vice president. Dapat sinulat mo, bawal kang bigyan ng pondo kasi flower base ka lang. Ewan ko lang kung may tumakbo pang vice president. Diba? Dapat ang yun ang ilagay. Dahil ang vice president ay flower base lang naman o kaya palamuti. Nag-aantay lang. Kung matitigok ang presidente, hindi na kaya. President in waiting lang pero sumasahod. Biruin nyo yun. Tambay ka pero sumasahod ka. Ayan ang privilege ni Sara Duterte. Tapos gusto pang humingi ng CIF. Parang tambay ka na nga, may sahod ka. Ayaw mong galawin yung sahod mo, gusto mong bumili ng bilog, hihingi ka pa ng pera sa gobyerno. Ayaw mong galawin yung sahod mo kasi magta-travel ka sa Taylor Swift, hihingi ka pa ng pera sa gobyerno, CIF. Di ba ganon? Gusto mong tumulong sa mga tao, ayaw mong galawin yung sahod mo, hihingi ka ng confidential fund. Ganon po si Sara Duterte, ganyan po yan kababoy. Oo, sa bagay, nagmumukha na rin siyang baby Ano ba yung goat ba yun? Paano ba yung oink 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 oink? Di ba ganon? Oo, nagmumukha na po siyang polymer kasi panay ang lamon niya ng pera na polymer. Okay, walang pera. Pero gala dito, gala doon. Ayan ba ang naghihirap na kami? Ayan bang sinasabi niyang naghihirap ang mga Pilipino, walang trabaho? Ikaw nga, walang trabaho pero gala ng gala eh. O therefore, hindi naghihirap ang mga Pilipino. Panloloko, panlilin lang na naman mga kababayan. Sinabi niya yan. Marami ang walang trabaho, marami ang walang makain, walang pera. Pero siya ano ginagawa niya? Is she leading by example? No. She is leading by example through a lies, through a black propaganda o sinungaling. 'Di ba? Sabi nila lead by example. O ayan no. Sa mata ng mga kulto niya, okay lang yan, vice president yan. Namu. O now, puntahan naman natin mga kababayan, yung 18 out of 23 na senators na bumoto para i-remand, ibalik sa Kamara de Representante yung impeachment case. Kasi parang nakukulangan daw sila. Hindi daw maliwanag. Maniwala naman ako sa inyo. Bekenemen. Ayan talaga ang plano. Yan po yung talagang plano ng mga Duterte. Na outlast po yung mga minority. Dadalawa lang ang minority. Si Risa lang saka si Coco eh. So yung 18 na ano na yan, nailakad na yan, no? Yang mga yan din yung mga the same people, kung sakasakali, tandaan ninyo, they will be the same people except yung mga matatanggal na, si Bong Revilla, si Villar, kasi mapapalitan na yan, no? Saka yung iba na hindi na kasama dyan, yung mga tapos na ang termino, meron pa ba doon? Yan na rin na yan, ang boboto for acquittal. Pustahan tayo mga kababayan. Yan na rin ang boboto for acquittal. So, tandaan ninyo mga pagmumukha niyan. Si Bongo nag-backtrack.
nung isang araw sabi niya yes to proceed to impeachment, na-call out siya ng mga DD shit. O ayun, ayan, bumoto ng yes. Ang alam lang ni Bongo, puro yes, puro yes, puro yes, pero pagdating sa desisyon, acquittal. Yes to acquittal pa rin siya, mga kababayan. Ayan ang boto ni Bongo. Pagkatapos siyang ma-call out ng mga DDS, nakakalabanin si Sara, ayon, nagpapalubag loob si Bongo. Sino lang po yung magigiting na 5 na bumoto ng no? Andyan po yung dalawang minority, si Coco Pimentel at Risa Hontiveros. Nandyan po si Nancy Binay na mawawala na rin, tapos na ang termino niya. Si Grace po na mawawala na rin. At si Sherwin Gatchalian. Si Sherwin Gatchalian naninindigan na yan ay tatawid sa 10th Congress na dapat gawin na yung impeachment. Pero yung 18, alam na. Yan na yan din po. Siguro, akin lang pong iniisip na boboto ng yes to acquittal. Yes to acquittal, ia-acquit nila. Tingnan nyo si Mark Villar, walang ka-opinion. Wala. Paano naging senador ito? Tapos papasok pa yung kapatid niya, wala na. O papalitan lang yung nanay. Ganun din yan, magkakampihan yan. Imposible pa lang yung magkapatid, magkaiba ng boto. O si JB Ejercito, bumoto rin ng yes to proceed, pero ganun din. Yung magkapatid si Estrada, ganun din. O si Rapi Tulfo, no comment. Pero ngayon, alam na. Tuwang-tuwa si Pusit because they gave her another 10 days of light. Pinasasagot lang naman ng HOR, pina-explain. Okay, so yan po, no, tuwang-tuwa po si Sara Duterte dahil nabigyan siya ng another 5 days, no? Makakapag-strategize pa sila. Marami pong gagawin pang babaluktot ang mga Dutertes, no? Sabi nila master tactician daw si Digong, kaya siya ang kumukumpas malamang diyan. Antayin natin yung mga magaganap pa. Sana nagsuntukan na lang sila, di ba? Ako po mas matutuwa pa ako na nagsusuntukan na lang sila doon, o di kaya gawin na ng taong bayan yung nararapat. People power. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye. God bless.